Gumawa nga pala ako ng tinapay mga mare na merong cheese sa loob at merong milk powder. At ang tawag nga daw dito ay bitso-bitso. Heto nga yung cravings ko nung mga nakaraang araw, kaya ang sabi ko ay gagawa na lang ako dahil madali lang din naman. Hetong version nga natin ay milky bitso-bitso at hindi na nga tayo magbe-bake dito dahil piprituhin lang naman itong ating tinapay. Kaya naman heto, gumawa na ako at sakto ay meron dumating sa akin na dough maker. Matagal ko lang pangarap na magkaroon ng dough maker mga mare dahil kapag gumagawa ako ng tinapay ay nangangalay ako kakamasa. Bare nga pala ang tatak neto at pwedeng-pwede nyo din mabili online, kaya ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Una ko ang minix dito yung itlog, evaporated milk at butter. After nga nyan ay naglagay na ako sa isang bowl ng harina. Yung regular nga lang pala na harina yung gamit ko dito, pero kung meron kayong bread flour ay pwedeng-pwede din. Nag-add na din ako ng instant dry yeast, asin at saka asukal. At ang buong ingredients nga mga mare ay ilalagay ko na lang sa comment section. So dito pinagsama-sama ko lang sa isang bowl at inilagay ko na nga dito sa ating dough maker. Hetong dough maker nga pala natin mga mare ay automatic na. Kaya naman hindi na tayo magmamasa-masa pa dahil siya na ang gagawa para sa atin. Pinindot ko lang yung button ng mix at mag-aantay lang ako ng 15 to 13 minutes. Kaya habang minimix ito ng ating dough maker ay pwede pa tayong gumawa ng ibang gawain. Pero kung wala naman ito mga mare at kayang-kaya nyo naman magmasa ay why not? So ayun nga, after 15 to 13 minutes ay tapos na siya. So ito minasa-masa at nilamas-lamas ko lang ng konti. After nyan ay ire-rest na natin. So dito pwede mo na siyang i-rest. I-click mo lang yung rest dyan. Tapos naka-timer na siya ng 1 hour or 1 hour and 30 minutes. At kapag nag-double na ang volume niya, ay i-punch lang natin ito para mas lumiit at mawala yung hangin. So kapag okay na yan mga mare, magmamasa tayo ng kaunti lang at bahagya. Yung hindi na mangangalay yung ating mga kamay at braso. Dito na natin kukunin yung bawat portion ng ating tinapay. Niroll ko lang ito mga mare at kumuha lang muna ako ng kalahati. Tapos dito sa kalahati ay hiniwa-hiwa ko na yung ating gagawin na bitso-bitso. Since wala naman akong timbangan dito sa bahay, ay tinansya-tansya ko na lang yung laki ng gagawin natin na bitso-bitso. Para naman sa palaman natin ay cheese lang naman na regular ang aking hiniwa-hiwa. Isang buong cheese nga ito mga mare at medyo kinapalan ko na. Gumamit lang ako ng rolling pin dito tapos nilagay na nga yung cheese at tiniklop na nga itong ating gagawin na tinapay. Make sure lang na hindi nakabuka itong ating tinapay at pisil-pisilin nyo para kapag prinito na ay hindi siya bumuka. Sa recipe nga pala ay nakagawa tayo ng 11 pieces na mahahabang bitso-bitso tapos i-rest ulit natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Kahit hindi umabot ng 1 hour mga mare, basta nag-double na yung volume niya ay pwedeng-pwede na natin itong lutuin. So ayan, i-deep fry lang natin itong ating mga bitso-bitso mga mare. Kung ayaw nyo nga pala ng medyo mahahaba na bitso-bitso ay pwede nyo gawin ito na pabilog. Low heat lang ang gamitin nyo dito dahil baka masunog naman itong ating mga tinapay. After ilang minutes nga lang din ay luto na. So heto, nag-ready na nga din pala ako ng powdered milk. Hetong skim milk nga pala yung ginamit ko. Tapos yung datak ay Milk Boy at in-order ko nga lang yan online. Tapos nag-add na din pala ako dito ng powdered sugar. Another option mga mare, pwede yung mga powdered milk katulad ng Alaska, Bear Brand, or kaya naman kung gusto nyo na asukal ay pwede naman yung regular na asukal dahil yun naman talaga yung original. Hinalo-halo ko lang ito na parang french fries at heto na mga mare ang ating milky bitso-bitso. Grabe na nga yung cravings ko dito at heto nga nakagawa pa ako ng aking version. Again, kung wala kayong skim milk ay pwedeng-pwede kayong gumamit ng mga powdered milk na nabibili sa tindahan. Mas masarap din ito kapag pinartneran mo ng mainit na kape. At heto na mga mare, taste test na tayo at check natin kung gaano kalambot itong ating milky bitso-bitso. Uy, in fairness, hindi ako nabigo. Grabe, napakalambot at yung cheese sa loob mga mare ay talagang nanunuot. Kuhang-kuha ko yung gusto kong lasa ng bitso-bitso dahil nakatikim na din naman ako nito. Kahit nga gumamit tayo ng skim milk at saka powdered sugar ay hindi naman na overpower. Naglalaban yung tamis at saka yung alat na din itong ating cheese. Promise, ang sarap nito. The best talaga, lalong-lalo kapag mainit pa. Sobrang basic lang ng mga ingredients na kailangan at optional lang din naman yung paggamit ng dough maker. O siya, try nyo na din. Yun lang muna for today's video. Bye!